Samantala, eto na ba ang ginutom kayo dyan? Winner sa lasa at kita ang pagkaing bibida namin this Wednesday morning, ang puto cake. Ang pinagsamang sarap ng dalawa sa paborito nating pagkain, nilevel up pa at nilagyan ng iba't ibang flavors. Para ituro sa atin kung paano gumawa at maging kitang-kita ang kita sa puto cakes. Kasama natin yan si Karen Ann Santos. Good morning, Karen. Good morning po. Yan. Karen, paano ba ito ginagawa? Ano yung nilagay mo dyan? Pagsasama-samahin lang natin lahat ng dry ingredients. Which yung, are? Cake flour, sugar, Cake flour. baking powder. Okay. Tapos halo natin yung wet ingredients din, eggs, milk, oil, Eggs, tsaka milk, and water. oil. Okay. Magkano ang puhunan dun sa ingredients mo na yan? Nasa 100 pesos po yung ingredient. Lahat na yan. Yes. Okay. Tapos pagkahalo, pwede, ayan, you're using a hand mixer now. Okay lang talaga. For those na nag-uumpisa pala, na hand mixer lang ang gamitin. Opo. Tsaka konti lang naman talaga yung batter na magagawa. Okay. Hand mixer ba tawag dyan? O nagkamali wire ako? whisk. Wire whisk, sabi ko na eh. Okay, yung hand mixer, parang ano din, may kuryente din yun eh. Wire whisk. At balita ko, may iba-ibang flavor to. Yes po. No? So, anong mga flavors na gagawin natin today? Ngayon gagawa tayo ng yema flavor tsaka ube flavor. Ay, parang bet ko yung yema flavor. Yan. So, nahalo ng bilis lang pala. Sobrang dali niya lang gawin. Oo. So, wire whisk. Tapos nun, Paghahatiin natin kasi gagawa tayo ng dalawang flavor. ayun. So, you can make 2 cakes na pala. Anong size ng cake na yan? 6 inches ang magagawa natin. 6 Dalawang inches. 6 inches ang magagawa sa isang recipe. Not bad, parang tig 50. Plus, syempre, yung labor ninyo, tsaka yung gas, di ba, yung LPG ninyo, kung ano yung topping sa ilalagay ninyo. Pero pwede. Okay, this one. Ngayon, ihahalo natin yung purple na food color tsaka purple yam. Yun. Ube halaya. Ube halaya. Okay. So, yan, ikaw ba ang gumawa ng ube halaya o binibili na lang nagawa na? May nabibili naman nagawa na. Actually, yun masyado Para yung mas effort. Yan. Anyway, especially if you're experimenting pa lang muna sa bahay. Yan, tapos, Okay. ito naman, lalagyan na natin siya nung yema sauce. Yema caramel. sauce. May nabibili din ganyan. Opo. O, nauso din yan eh, di ba? So, yan yung yema sauce. Sige, ako naman maghahalo niyan. Wow! Yun. Okay. So, pag nahalong maigi, Ilalagay natin dun sa baking pan. baking pan. Okay na po Okay, yan. pwede na. Ito, na-grease na natin siya ng butter. Okay. Kaya isasali na lang natin. Yun. Ano pa iba mong flavors bukod sa yema at saka sa ube? Meron din tayong pandan, chocolate, tsaka strawberry. Strawberry, okay. Meron din may salted egg. Ano yun? Yung classic po. Okay. May classic nga naman siya. Tapos, make sure lang natin na mainit na yung tubig dun sa steamer bago natin isalang yung puto. Sa isang batch, ilan na magagawa mo? Dalawang 6 inches. Dalawang 6 inches, oo. O, ingat. Ayan ang ating steamer. Yeah! Bumukas yung pores ko lahat. Di ba? May puto ka na, may facial ka pa. Gaano katagal isi-steam yan? 20 to 30 minutes. 20 to 30 minutes. At pagkatapos ng 20 to 30 minutes, ito na ang itsura niya. Tama ba? Yan. Yes. Pwede kayo decorate? Yes. Yan. Tapos, Lalagyan na natin ng garnish. yun na. So, syempre, kung ano yung flavor niya, ipupush nyo lang ng husto by decorating it. Ayun. So, ito, chocolate. Opo. Dason, chocolate sauce, chocolate chips. Look at that. Magkano bentahan nito? 150 to 180. Depende kung gaano karami yung toppings. Okay. So, dun sa umpisa ninyo na 100 pesos that you can make dalawa na base, pwede pa kayong kumita ng more kasi depende sa flavor ninyo. 150 to 180 pesos ang bentahan. Gaano katagal ang shelf life? Pagka ganitong summer mainit, 1 day lang talaga yung shelf life ng puto. Okay. Pero pagka nasa ref, tsaka yung sa sealed container, kahit 1 week. 1 week. Okay. O tama, buti binanggit mo yun kasi very important reminder nyo, pag mainit, mabilis talaga mapalis ang food, no? Thank you so much, Karen. Maraming salamat sa'yo, Karen Ann Santos.